Mo kapatid, kamusta ka? Tayong lahat ay masaya at pinagpala dahil ang bawat isa ay nandito sa oras na to. Amen? At hayaan po natin sa araw na to ay isilent po muna natin ang ating mga cellphone at hayaan po natin na para po tayong lahat ay makapag-focus po sa gagawin ng ating Panginoon sa araw na to. Amen? Amen. Sige po at inahanihan ko po ang bawat isa na tayo pong lahat ay tumayo. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at bigyan po natin ng isang malakas na palakpak si Jesus. Sige po, come on! Clap your hands! Clap your hands, man and woman of the Lord! Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon! This is the day of celebration! This is the day that our Lord, our God will pour out His glory. The Lord, our God, we will pour out His presence today. Come on, we glorify you, Lord. We glorify you, Jesus. We honor you in this place. We honor you, Lord. We honor you, Lord. We honor you, our Yeshua, in this place, Lord. We honor you. We honor you in this place. Oh, glory, 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 come down. Glory, come down in this place. Oh, your Holy Spirit in this place, Lord. Oh, glorify you. Glorify you, Lord. Glorify your name. Oh, Jesus, Jesus. We glorify you, Lord. We glorify you, Yeshua. Our Jesus, our Lord. Our Savior, our Deliverer, our Healer. Oh, Jesus, Jesus, we honor you in this place. Come on, open your mouth, declare kung sino ang Panginoon mo sa lugar na ito. Lift your hands, people of the Lord. Lift your hands and thank Him for all the things that He has done in our lives today. Oh, we worship you, Lord. We glorify you. You deserve all the glory, Jesus. You deserve all the thanksgiving, Lord God, in our lives, Panginoon. Walang sino man ang dapat maitaas sa lugar na ito. Walang sino mang tao ang pwedeng maitaas sa lugar na ito, kundi ang pangalan mo lamang. Kundi ang presensya mo lamang, Lord, ang maitaas sa lugar na ito, O Diyos. Oh, we honor you, Jesus. We honor your name. We honor your name in this place. You are the Alpha and Omega. You are the Alpha and Omega, the first and last, oh Diyos. Oh Lord God, hayaan mo, Panginoon, sa hapong ito, Lord, pour out your presence once again. Pour out your glory once again in this place. Come visit us with your Holy Spirit. Come visit us, Lord, with your anointing. Come visit us, Lord, with your glory, Lord. We want an encounter today. We want an encounter, Lord, today. Open our hearts, our mind, Lord God, sa hapong ito, Panginoong Jesus. And we want you. Only you, Jesus. We want only you, Jesus. We want only you, Jesus. We want only you, Jesus. Nothing else, Lord. Nothing else, Lord, but you. But you, Lord. Sa araw na ito, Panginoong Jesus, Ikaw po ang siyang manguna, Lord God, sa gawaing ito, Lord. Let your presence captivate us. Let your presence fill this place, O Lord. Thank you, Lord, for the victory today, Lord. Thank you for the victory in our lives, Panginoon. Today, Lord, we will celebrate your goodness, Lord. We will celebrate your presence, Lord. We will celebrate life, Panginoon. Salamat, Panginoon, for this privilege, Lord, na binigay mo po sa amin, Panginoon. Today, Lord, we open our hearts, Lord God, to worship you, to glorify you, Panginoong Jesus. Salamat, Lord. Salamat, Panginoong Jesus. You deserve all the glory, Jesus. You deserve our thanksgiving, Panginoon. We deserve, Lord. You deserve it, Lord God. You deserve it, Lord. You deserve it.
You deserve it, Jesus. Walang kahit sino man ang karapat-dapat, Lord God, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoon. Come in this place right now with your sweet Jesus, with your sweet presence, with your presence today, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus. We give you all the glory, all the praises, and the honor, Father God. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Sige, papalakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Tayo ay magpupuri, magsasamba at magpapasalamat sa ating Diyos na buhay. At merong mga bagay sa ating paligid. The enemy is a liar, but we are victorious because of Jesus. Kaya naman lahat ng na may tinig at labi sa lugar na ito ay magpupuri sa ating Diyos na buhay. Mas malakas sa ingay sa labas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. You will do something great today, Lord. That's why we praise you. That's why we worship you. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise you. We praise you. You shine your light into my night. You set my feet to dancing. Faith is arising as I look upon your grace. Jesus, Jesus your name, shattering chains. Shadows cannot resist your light. Oh Lord, you raise my soul from ashes into life. Pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love is changing my heart. Jesus, to you be all the glory. Yes, Lord. Let's clap our hands to the Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. You shine your light into my night. You set my feet to dancing. Faith is arising as I look upon your grace. Jesus, your name. Jesus, your name. Shattering chains. Shadows cannot resist your light. Oh Lord, you raise my soul from ashes into life. Pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love is changing my heart. Jesus, to you be all the glory. Whoa, let your name be lifted high. Whoa, we fill this place with praise. My heart on fire. Whoa, let your name be lifted high. Whoa, your grace has set my heart on fire. Yes, Lord, you set us ablaze with your passion and grace. Set me ablaze with passion and grace. Jesus, you destined me to reign. Your power and life in me has overcome the grave. Yes! Pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love is changing my heart. Jesus! Let your name be lifted high.
palakpak para sa ating Hari, para sa ating nag-iisang Diyos na buhay, para sa ating tapat na Panginoon, ating tagapagligtas, ating kalayaan, ating kagalingan, our breakthrough, our light in the darkness, our waymaker. We praise you, we praise you, we magnify you, we exalt you, we lift you high, we adore you, oh Jesus, oh Jesus, we praise. Come on, people of the Lord, open your lips and declare the faithfulness of your God, of the goodness of your God. Oh Jesus, pour out, pour out. Oh praise, we praise, we praise, we praise you, Lord. We praise, we praise you. We love you. We love you. I invite everyone to close our eyes. And let's take this opportunity to worship our Lord. You are here, Holy Spirit. You are here, Lord. And we acknowledge you. And we worship you, Lord. We bow before your majesty. We've came in this place with no other agenda but to touch your heart and please you and express our love for you. This is not our obligation, but this is our life. We worship you, Lord. Let's lift our hands. I've ever wondered how much I love you. Every day I stand in your presence, giving all to you. I never want to be far away from you. When I go astray, I find your love reaching out to me. I've ever wondered, I've ever wondered how much I love you. Every day I stand in your presence, giving all to you.
find your love reaching out to me. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer to your heart, Lord. I
give my life for you. How much do I love you? My heart can't live without. How much do I want you? So much that I give my life for you. How much do I love you? So much that my heart cannot live without you. Lord, how much do I want you? So much that I give my life for you. Much do I love you. So much that my heart can't live without. How much I want you. My heart cannot beat without you. My lungs cannot breathe without your love, Lord. How much do I love you? So much that my heart can't live without. How much do, come on, people of the Lord, raise your voice and say that to your loving Master. How much do I love you, Jesus? How much do I love you? So much that my heart can't live without. How much do I want you? Yes, Lord. So much that I give my life for you. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. We want more. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Jesus, Jesus, precious Lord, none on the earth, Lord, heavens above, that I have found more beautiful. You are my treasure, my great reward. Jesus, Jesus, precious Lord, none on the earth, Lord, heavens above, that I have found more beautiful. You are my treasure, my great reward. I just wanna move your heart. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on
I freely give it all to you. To you, I just wanna move your heart. Get calm in your gaze, right here in your presence, God, is where I wanna stay. Oh, just to dwell in your house, spend my hours and my days on you. On you, Jesus, 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 my offering, all my ambitions, my hopes, my dreams. And here's my life, Lord, I sacrifice, oh, just to bless you, Jesus, Jesus, my offering, all my ambitions, my hopes, my dreams. And here's my life, Lord, I sacrifice, oh, just to bless you, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, my offering, all my ambitions, my hopes and my dreams are in you. And here's my life, Lord, I sacrifice, oh, just to bless you, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, my offering, all my ambitions, my hopes, my dreams. And here's my life, Lord, I sacrifice, oh, just to bless. We just want to move your heart. I just want to move your heart. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you, Jesus. I just wanna move your heart. Move your heart. It's all within your gaze, right here in your presence. God is where I wanna stay. Oh, just to dwell in your house, spend my hours and my days on you. Oh, I just wanna move your heart. Your heart, it's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I really give it all. We just wanna move your heart. I just wanna move your heart. Get caught within your gaze, right here in your presence, God, is where I wanna stay. Oh, just to dwell in your house, spend my hours and my days and
what moves you. Tell me what is it a fragrance? Oh, then I'll pour my oil out. Is it a love laid down? Then here I give my vow. Is it a song I sing? Here's tell us what moves you. Tell us what moves your heart. We want to move your heart. A fragrance that I pour my oil out. Is it a love laid down? Then here I give my vow. Is it a song I sing? Here's every melody. Just tell us what moves you, Lord. Tell me what is it a fragrance? Oh, and I pour my oil out. Is it a love laid down? Then here I give my vow. Is it a song I sing? Here's every melody. Just tell me what moves you. I just wanna move your heart. Wanna move your yes. Yes, Father. Yes, Father. And pour my love on you. No matter how much the cost. We really give it all to you. To you. I just wanna move. Yeah, Lord. Yeah, call me in your gate, right here in your presence, God. It's where I wanna stay. Oh, just to dwell in your house. Spend my hours and my day on you. Oh, I just wanna move your heart. Yes. All I wanna do, I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. We freely give it all to you, Lord. Is it a fragrance? Then I pour my oil out. Is it a love laid down? Then here I give my vow. Is it a song I sing? Here's every melody. Just tell me what moves you. Tell me what moves. Is it a Ipunla mo, Panginoon, sa aming puso, isang pusong mapagpakumbaba sa gabing ito. Sumaamin ang isang puso, Panginoon, na marunong humingi ng tawad. Sa iyo, marunong magsisi, marunong magpakumbaba, upang matanggap po namin, Panginoon, ang iyong biyaya, ang iyong awa sa bawat isa po sa amin, O Diyos. Sumaamin ang pag-ibig, ang pagmamahalan sa isa't isa. Mapuno kami ng pag-ibig mo, Panginoon. Mapuno kami ng love mo, O Diyos. Sa aming pamilya, sa mga pagpapala na ipinagkaloob mo sa amin, sa mga taong ikinokonek mo sa amin, Panginoon. Dalangin po namin sa pamagitan ng Espiritu Santo na kami turuan mo ngayong gabing ito. Purihin ka, Panginoon. To you belongs all the glory and the honor and thanksgiving and adoration. In Jesus' name we pray. And
All the people of God, everybody say Amen. Okay, praise God, praise God. Amen. Palakpakan po natin minsan pa ang ating Panginoon. Hallelujah, praise God. Ayan. Nung nakaraan pong Sunday, ang ating tinapik po ay patungkol po sa dreams, patungkol sa panaginip. At tayo po ay nag-interpret ng iba't ibang klaseng panaginip na minsan dumarating sa atin na inyong napapanaginipan at may mga meaning po yon. Napakadami po nating mga in-interpret na panaginip. Ano po? At after po nung i-preach ko po yon, meron pong mga taga Davao nag-chat po sa akin at meron po siyang dreams sapagkat siya po ay nag-chat sa isang group na kung sino daw po yung marunong mag-interpret ng dreams. At sabi ko sa kanya, nag-chat ako, marunong tayo, then inilahad po niya yung kanyang panaginip, detalyado ang kanyang panaginip, iba't ibang klaseng mga details yung aking natanggap. Ano po, hanggang sa pinarinig ko kay Mrs. and then in-interpret po ito at dahil po doon naging pagpapala po tayo doon sa tao na yon. Todo ang kanyang pasasalamat after po ma-interpret po yung dreams na yon. Amen? Ngayon naman po, ang ating pong topic ay patungkol naman po sa sabayan po natin yan. Okay? Pero bago ang lahat, palakpakan po na natin muna ang Diyos dahil meron po tayong umaten ngayon na matagal ko nang gustong dumalo rito. Yan si Teacher Angie. Palakpakan po natin. Isa po siyang guro sa public school. Ayan, praise God. Ayan, kasamang kanyang, ayan, kapatid ni Jonel. Ayan, praise God. Sino pa po ba? Ayan, praise God. At lahat kayo pong nandito, magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Okay lang po ba? Sabayan po natin. Kailangan mas lumakas ang aking tinig kaysa sa tinig ng labas. Amen. Hello. Ayan, praise God. Napakahalagang ng topic na ito sa mga oras na ito sapagkat maglilid ito sa atin upang tayo po ay magsisi. Amen. Ang pinakagusto ng Panginoon sa kanya pong kaharian, nagagalak ang kanyang mga anghel kasama siya kapag meron pong nagsisisi. Ano kaya po yung mga dapat nating pagsisihan sa mga oras na ito? Alam niyo po, ang topic po natin is familiarity. Pakisabi sa iyong katabi, familiarity. Nakakita na po ba kayo nito? At hindi lang nakakita, kundi nasakyan nyo na po ba ito? Nung ako po ay baguhan pa lamang na pasahero niyan, pasahero. Grabe ang aking katuwaan, makita ko lamang po yung airport. So tuwang-tuwa na ako, then excited na akong sumakay at makita yung loob ng eroplano, then makita po yung tanawin sa labas. Ano po? Yung ulap sa taas. So, ang sarap sa pakiramdam kahit masakit sa tenga. Okay? Ngunit dumating yung panahon, pangalawang sakay ko, medyo hindi na ganun kasaya. Pangatlo, hindi na gaano. Pang-apat, pang-lima. So, meaning to say, ang tawag doon is familiarity. Amen? Eh dito po sa next po na ito. Minsan na po ba kayo nakapag-drive nito? Nakasakay sa sakyang iyan? Tuwan-tuwa ka nung ikaw ay nakasakay dyan o nakapag-drive dyan? In fact, ang ilan sa inyo rito ay nagkaroon ng sasakyan. Grabe ang pagpupuri, grabe ang pagdakila sa Panginoon. Kahit nga po hindi pa po four wheels, kahit motor pa lamang po, tuwan-tuwa na po tayo. Amen? Kahit pa nga po hindi pa po motor, kahit bike pa nga lang po, tuwang-tuwa ka na. Nung unang tanggap natin ng mga pagpapalat biyayang ito, iba ang response po natin. Iba yung admiration natin. Amen? Iba po yung kagalakan sa puso natin. Sabi nga, may napanood ako sa Facebook na isang babaeng driver. Sabi niya,
sa una lang palang masayang mag-drive. Sabi niya, pero mas masaya palang maging pasahero kasi nakakatulog ka. Sabi nung nung lady driver. Masaya pala kasi mas nararamdaman kong prinsesa ako na pinagdadrive ako. Anong ibig ko po sabihin? Could you imagine, nung unang bili ng sasakyan, sobrang saya niya. Nung nakakapag-drive na siya, hindi na siya masaya. Sapagkat may problema. Kinakailangan nating pagsisihan mamaya ay ang familiarity. Amen? May danger ang familiarity. Sinabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Kung bakit pinagkakalooban tayo ng Diyos ng mga blessing para maging masaya ka. Alam nyo ang ating magulang, anong feeling ng magulang? 'Di ba? Bibigyan niya ng pagpapala ang kanyang anak. Anong purpose ng magulang? Bakit bibigyan niya ng pagpapala? Lalo kung may hinihiling yung kanyang anak, merong siyang wish, meron siyang kagustuhan kung ano ang gusto niyang makuha. Okay? Para sa kasiyahan, for the sake of happiness. Amen? Totoo po ba mga magulang? Tatanungin ko po ang mga magulang rito. Bakit niyo binibigyan ng inyong mga anak? Inaalam ninyo kung anong gusto nila. Tapos pag binigay nyo yon, masaya kayo. Sapagkat alam nyo magiging masaya ang anak ninyo pag binigay nyo yon. Amen? Ganon din ang Diyos po nating pinaglilingkuran. Okay? Ang mga pagpapalang ibinibigay niya para maging masaya ka. Pero, merong problema. Pag pumasok ang familiarity, hindi mo na may enjoy yung mga blessing ni Lord. Next. Yan, iPhone, katulad po nito. Nung ako'y nakatanggap po nito, tuwan-tuwa ako, ay umiiyak talaga ako, iyak ako ng iyak sa blessing na thank you so much, pangarap kong phone na tanggap ko, hallelujah. Hindi ko akalain na ako'y magkakaroon ng phone na iPhone. Sino sa inyo rito yung nakatanggap ng cellphone, tapos grabe ang katuwaan mo? Kahit hindi iPhone, hindi pa nga iPhone, masaya ka na eh. Vivo, Oppo, Huawei, Xiaomi, or meron pa bang mga kung ano-ano, masaya ka na. Pero bakit after ilang months, ilang buwan, hindi ka na masaya sa phone mo? Hello? Samantala, ang purpose ng nagbigay niyan, for example, may nagbigay sa iyo, kasintahan mo, asawa mo, mahal mo sa buhay, o sino pa mang mga tao, alam nyo, ang purpose ng nagbibigay, alamin mo, para maging masaya ang pinagbibigyan. Amen? Pero dumarating yung panahon, minsan, naano ko po yung misis ko na pag hindi ako, parang kasi gusto ko yung malaki, nung panahon na, sabi ko malaki. Sabi ko, maliit ito Sabi ko, parang nadidismaya siya. Ano kasi, binigyan niya ako para maging masaya ako, tapos hindi ako nagiging masaya. Then, pagkatapos po ng in-appreciate ko ang Panginoon na, Lord, salamat sa blessing mo, sa ganto. Then, natabunan po yung negatibo na yon. Okay? Na response ko, kundi naging positive siya at na-enjoy ko at pinasalamatan ko ang Panginoon sa biyaya ng Panginoon. Ang anong ibig ko sabihin? Minsan may mga bagay na meron ka na. Pero dahil hindi ka marunong masyadong hindi ka appreciative, then nalulus mo yung purpose ng mga blessing kung bakit binigyan ka ng mga bagay ng Panginoon. Amen? Next, tignan niyo po ito. Bahay. Sino sa inyo rito may bahay na? Bagamat nangungupahan, yung iba'y nakabili ng bahay, yung iba'y nangungupahan pa lang, pero ang ganda naman ng tinutuluyan mo. Pagpasok mo ng bahay, gandang-ganda ka, tuwan-tuwa ka, grabe talaga, may My Day pa yan, may post pa yan. Amen? Okay? Dahil sa kasiyahan ng pagpapalang natanggap natin sa ating Panginoon. Pero bakit kalaunan after ilang years, yung mga nakatira dyan, lumalayas na? Hello? Hindi niyo ba napapansin? Yung mga nakatira dyan, minsan, nagkakaroon na ng kaguluhan dyan sa bahay na yan. Nawawala na yung joy, nawawala na yung kagalakan ng Panginoon. Samantala, nung ibinigay yan, nung hindi pa familiar sa bahay na yan, masasaya. Amen? Next.
Ayan. Yung panahon na kung saan may relationship pa, sa panahon na actually yung word na hindi pa kayo mag-asawa, na-experience nyo ba yan? Yung umupo sa isang upuan o tanawin at makita nyo ang buong Maynila, okay? Or buong Tagaytay, o saan man po kayo pumuntang mga kabundukan para makita ang mga bagay na kinakailangan makita. Magkasama kayo. Pero bakit dumarating yung panahon, hindi nyo na rin ma-appreciate yung mga tinatawag na mga gala? Amen? Hindi na umaalis. Dati, laging umaalis. Kasi may time sa isa't isa. Ngayon, wala nang time sa isa't isa. Kasi familiar na eh. Pakisabi sa yung katabi, familiarity. Dati, every monthsary, may time para lumabas. Dumating sa panahon, ilang taon po ako na walang monthsary, walang celebration sa part ko ng asawa ko. Hanggang sa kinorek ako ng Panginoon na minsan lang mabuhay ang asawa ko at minsan lang din ako mabuhay at hindi mo na may babalik ang bawat buwan na nawawala sa atin. Kaya nagdesisyon kami na every month, kinakailangan kami mag-celebrate. Amen? Kasi pag familiar na, wala na. Tatanungin ko kayo, sa mga matatagal na, lumalabas pa ba kayo? Pero nung dati, nung hindi pa mag-asawa, hallelujah. Amen? Napaka-sweet nung guy May pa-candle-candle pa May pa ano-ano pa. Amen? Ngayon, kahit picture, wala. Kahit picture lang ng magkasama sana. Wala na. Hindi na uso. Kasi marami ng trabahong ginagawa. Familiarity. Next. Yan yung mga ganyan po. Meron pa po bang mga ganyan-ganyan pang ano? Yung mga holding hands na minsan, wala na minsan. Wala na. Amen? Pag pumasok po ang familiarity, hindi nyo na magagawa ang mga ganyang bagay. Sinasabi ko po sa inyo, 100% hindi nyo na yan magagawa because of familiarity. Iisipin nyo na, wala kang pera. Labas-labas pa, wala naman pera. Samantalang noon, dumidiskarte pa talaga. Ma-date ka lang. Hello? Meron pa ba ang kausap ko dito? Noon, ipangungutang ka pa. Akala mo talaga may pera yung lalaki, ano? Ngayon pala, hiniram lang Bakit? Para lang yung babae. Ngayon marami ng dahilan. Hindi na lalabas. Familiarity. Next po. Bago ko po sabihin yung verse. Alam niyo po yung Bermosa na yan? Katabi ko lang po yan. Pinupuntahan po yan ng iba't ibang mga riders, vloggers, mga tao, yung iba, mga sosyal, pumupunta po dyan. Kumakain, tumatakbo tuwing umaga, kasi ang ganda po dyan pag mag-exercise, ang daming pong mga kainan po dyan. Then, ang ganda dyan. Pero alam na nyo, because of familiarity, minsan lang ang pumunta dyan. Samantalang yung mga nakikita ko sa Facebook, talagang enjoy silang nagja-jogging, naka-my day, talagang blessed na blessed. Samantalang ako nandoon na, katabi ko na lang, hindi pa ako makapag-jogging. Bakit? Familiarity. Subukan, siguro kung hindi ako nakatira dito, siguro pupuntahan ko rin yan para mag-jogging ako Totoo po yun. Dahil sa familiarity, hindi mo na makita yung purpose, bakit ginawa yung mga kinonect ka sa iba't ibang mga lugar, place, para ma-enjoy mo, kasi kumbaga, parang binless ka ng Panginoon ba? Hindi lang material na bagay, maging man sa place. Okay? Pero minsan, hindi na natin ma-enjoy. Amen? Familiar ka na Nakapunta na ka ba sa isang halimbawa sa Boracay, nakapunta ka na doon, yung pagpunta natin doon, ikaw tuwag-tuwa ka, sayang-saya ka, pero yung mga taga doon, hindi na masaya. Hello? Amen? Amen.
Pero yung mga nandoon, yung mga turista na galing sa ibang lugar, ibang bansa, pumupunta ron, tuwang-tuwa. Pero yung mga taga doon, di na masaya. Amen. Yung dagat sa kanila, sawang-sawa na sila. Meron po ako nakausap, sawang-sawa na sa dagat, ayaw nang pumunta sa dagat. Bakit? Familiar na sila sa dagat. Bakit? Nakatira sila sa tabi ng dagat. Subukan mo yung iba sa atin dito. Pag may dagat, talaga naman, walang, basta kahit mainit. Okay, langoy. Because familiarity. Ngayon, ito po yung verse po natin. Alam niyo po, dumating sa panahon, he went to the town, Matthew 13 verse 54, where he grew up, he taught the people in the synagogue, and they were amazed. Ang Panginoong Jesucristo ay nagturo sa mga tao, okay, sa synagogue, at na-amaze sila. Sino sa inyo rito yung unang, kumbaga, kita mo sa place, unang tanggap mo ng blessing, kung may achievement ka natanggap, na-amaze ka at natuwa ka, nagalak ka. Amen, tayo po yun. Lahat ng first, amen? First, kumbaga, first time nila, si Jesus Christ nakitang mangaral at na-amaze sila. They said, where did this man get such wisdom and this power to do miracles? Sabi nila, na-amaze sila, na-bless sila, nagkaroon sila ng katanungan, saan kaya galing itong karunungan ito ni Jesus? Next verse po natin. We know who He is. Kilala namin niya si Jesus eh. He is the son of the carpenter eh. Karpintero, tatay nito eh. Mary is his mother. We also know his brothers, James, Joseph, Simon, and Judas. Yung para bang, grabe, blessed na blessed ka. Tapos nung nalaman mo, anak ni ano yan eh, anak ni Katuning yan, yung kapitbahay mo. Talaga ba? Kilala ko yun eh, si Katuning eh. Palaganto yun eh. Wala na, hindi ka na na-bless. Ang gagawin mo, anong mangyayari? All his sisters live right here among us. Where did he learn all these things? So they were offended at him. Una, na-amaze sila, na-bless sila nung nalaman nila na yung tatay ni Jesus ay karpentero, yung nanay niya, si Mary at mga kapatid ay kakilala ng mga taong pinapangaralan niya, maging yung mga kapatid ni Jesus na babae, nung nalaman na offend na sila kay Jesus. Then ano pong verse na ito, on next, Jesus did not do many miracles there because the people did not believe in Him. Na-amazed na sila, na-blessed na sila, pumasok ang familiarity na wala ang natanggap nila na pagpapala, na bunga na ng pakikinig nila kay Jesus dahil pumasok ang familiarity. So meaning to say, ka-bless-bless ang mga blessing ni Lord. Pag pumasok ang familiarity, hindi mo na ma-appreciate ang mga blessing ni Lord. Hello, meron po ba akong narinig dito? Ulitin ko. Ka-bless-bless ang mga blessing ni Lord. Pag pumasok ang familiarity, kukunin ang kagalakan mo, kukunin yung blessing na natanggap mo dahil na-bless ka, dahil pinagbigyan ka ng Panginoon sa iyong kahilingan at ipinagkaloob ng Lord yung hiniling mo. Pero pag pumasok ang familiarity, hindi mo na ma-appreciate yung blessing ni Lord. Amen? Sa buhay mo. Tignan niyo po itong verse na ito. For even his brothers did not believe in him. Pumapasok po ang familiarity kapag kilala mo na yun po yung tao. Okay. Tignan niyo po itong familiarity. Ano po ba ang meaning? Familiarity means to know someone or something so well, such a way to cause you to lose your admiration, your respect. Ulitin ko po, familiarity means to know someone or something so well, such a way to cause you to lose your admiration, your respect. Pag pumasok ang familiarity, mawawala ang admiration, mawawala ang respect. Okay? Si Jesus hindi nakagawa ng himala, ng gusto. Sa kadahilanan, familiar siya sa kanyang mga kapatid. At familiar din po siya sa mga tao sa lugar nila. Kapag naging familiar ang kaibigan mo sa iyo, samantalang kaibigan mo'y pinili ng Panginoon, okay, bilang lingkod ng Diyos at naging familiar siya sa iyo,
yung nasa kanyang ipinagkaloob ng Lord na grace ni Lord, o anointing ng Panginoon, na meron siya na ibinigay ni Lord, hindi mo ma-appreciate, hindi mo matatanggap ang mga blessing, hindi ka maiimpartan ng pinagtinanggap niya, kasi nga, naging kasabayan mo itong kaibigan mo. Amen? O nakilala mo na hindi pa siya lingkod, biglang naging lingkod. Hello? O hindi lang kaibigan, maging mga kamag-anak mo. Na minsan, pero ako'y nagpapasalamat sa aking mga pamilya, kamag-anak, mahal sa buhay. Nung ako'y naging pastor, wala naman pumasok na familiarity sa kanila sa pagkatawag nila sa akin pastor. Amen? Hindi na ako tinatawag ng Jack. So, noong mga panahon na yun, pag nararamdaman ko parang nawawala yung respeto nila sa akin pag tinatawag nila akong Jack. Ano po? Kasi alam ko, pastor na ako. At kaya tinatawag akong Jack. Pero kalaunan, dumating yung panahon na hindi ko na naririnig yung word na Jack. Ang pangalang, ang pastor na nilarespeto na nila ako. Okay? So, kapag pumasok po kasi yung familiarity, mawawala po yung respect mo sa mga tao. Okay? Kaya, kahit lingkod ng Diyos yung kasama mo, yung lingkod na ng Panginoon, dahil familiar ka, hindi mo re-respetuhin. Kahit nga anak mo na pastora na yung anak mo ay naglilingkod sa Diyos. Kapag pumasok ang familiarity, kahit anak mo yan, anong pastora? Anong lingkod na lingkod ka ng Panginoon? Baliwala sa akin yan. Nako, delikado yun. Hello? Amen? Delikado po yun. Dahil nung panahon na kung saan si Miriam, na kapatid po ni Moises, nagko-complain po siya kay Moises. Si Moises lingkod ng Panginoon. Tinamaan ng familiarity si Miriam. Anong nangyari kay Miriam? Nagkaroon siya ng ketong. Sapagkat kinalaban niya yung kanyang kapatid na si Moises. Si Moises pinili bilang lingkod ng Diyos. Dahil familiar si Miriam, kaya kayang-kaya niyang awayin si Moises. Hindi ba pag mayroong familiarity pumapasok ng aaway na yan Pero nung hindi pa familiar, wala pang familiarity, wala pang away-away dyan. Amen? Pero pag pumasok si familiarity, na dating grabe yung respect mo sa tao, nare-respeto mo yung tao, pero pumasok si familiarity, doon na, nawawala na yung admiration and respect. Okay? Ngayon, ano pa po bang familiarity? Unseen hindrance. Unseen hindrance. Unseen. Hindi mo siya makikita malibang ito yung mapansin. For example, sa mukha. Hindi mo makikita ang dumi ng iyong mukha malibang ikaw ay sumadya na manalamin. Amen? Magsalamin ka upang makita mo ang dumi ng iyong mukha. Parang ganito lang po yan. Marami, hindi nila iniisip kung ano ang kanilang iniisip. Katulad ko noon, bakit ang dami kong problema, nade-depress ako, kahit lingkod ako ng Panginoon, kahit pastor ako, nade-depress ako lagi nung ako'y nasa Bicol, tinuruan ako ng Panginoon para makaiwas ako sa depression. Think about what you are thinking about, sinabi ng Panginoon. Think about what you are thinking about. Isipin ko daw kung anong aking iniisip. Ngayon, sa oras na ito, isipin mo kung anong iniisip mo. Siguro, ang iniisip mo, negosyo. Iniisip mo, yung anak mo, labahan mo, yung lakad mo mamaya, yung alis mo. Okay? Tama? Minsan, hindi mo naiisip kung anong iniisip mo. Pero pag naiisip mo kung anong iniisip mo, makikita mo kung negative ba ang iniisip mo or positive ang iniisip mo. Because negative minds produce negative lives. Positive minds produce positive lives. A negative person never enjoys anything. Hindi niya mai-enjoy. Bakit ang lungkot mo? Isipin mo kung anong iniisip mo. Bakit ang lungkot mo? Minsan, hindi natin iniisip kung anong iniisip natin. Ganon din po sa familiarity. Hindi mo makikita ang familiarity kung hindi mo papansinin ang familiarity. Ulitin ko. Hindi mo mapapansin ang familiarity kung hindi mo papansinin ang familiarity. Okay? Sino sa inyo rito yung alam nyo kanina, ako po yung nag-keyboard kanina. Ina-appreciate ko yung buhay ng bawat isa. Ina-appreciate ko yung pamilya ko. Ina-appreciate ko ang mga bagay na blessing ni Lord. Tapos humihingi ako ng sorry, humihingi ako ng tawad. Kung pumasok man yung familiarity sa part ko, sa family ko, familiarity sa mga bagay na natanggap ko kay Lord,
naging familiar na ako, hindi na ako naging masaya sa mga blessing niya. For example, hiningi ko ng tawad yung kay Lord. Hiningi ko ng tawad kay Lord kung minsan naging familiar ako sa inyo. Okay? Ewan ko kung hihingi kayo ng tawad mamaya kay Lord kung naging familiar din kayo sa kasamahan ninyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, unang bungad pa lang, ito yung oras, mamaya, hingi tayo ng tawad kay Lord. Dahil naging familiar ka na. Okay, paksinin nyo, familiarity. Sino sa inyo rito sa loob ng bahay, pag may bisita, inilalabas ninyo ang mga baso, mamahalin, at mga kutsarita, or mga plato, mga kagamitang sa bahay. Nilalabas ninyo kasi may bisita. Okay? Sabi nung anak, ang tagal-tagal ang anak ng nanay ko. Hindi ko pa rin magamit yung baso na yan. Hindi ko pa rin magamit yung kutsara na yan. Pangbisita lang daw. Anong tawag po doon? Familiarity. Ano to po? Gusto po sabihin sa inyo. Minsan, nabibless natin ng iba. Pero yung pamilya natin, ang lagi mong kasama sa hirap at ginawa na hindi ka iniiwan, yung pa yung hindi mo ma-appreciate. Gastos ka ng gastos sa iba. Pero yung kasama mo sa bahay, na laging tumutulong sa'yo, nagmamahal sa'yo, hindi ka iniiwan, sa hirap at ginhawa, nandoon siya, ang dami mo nang nalibre. Yung pamilya mo, na lagi kang kasama at di ka iniiwan, hindi mo malibre. Amen? Marunong ka magpasalamat sa iba, sa tropa at kaibigan. Pero yung mga mahal mo sa buhay, na tumutulong sa'yo sa panahon ng paghihirap mo, hindi ka man lang marunong magpasalamat sa kanila. Pero pagdating sa tropa, salamat pre. Pagdating sa kuya at ate, kamag-anak, walang pasasalamat. Bakit? Familiarity. Hihingi mo ng tawad sa Diyos mamaya. Amen? At magugulat ka, ma-appreciate mo yung mga taong nagmamahal sa'yo. May nagmamahal sa'yong kuya mo, ate mo, tita mo, tito mo. Mga mahal mo sa buhay. Familiar ka lang talaga sa kanila. Naging familiar ka na lang. Kaya hindi mo na sila ma-appreciate. Hello? Amen? Meron pa ba sa verse? Meron pa ba? You have patiently suffered for me without quitting. But I have this complaint against you. You have forsaken the love you had at first. Look how far you have fallen. Turn back to me and do the works you did at first. You did at first. Gawin mong muli ang ginagawa mo noong una. Lahat ng first mo, lahat masaya. Amen? Sa blessing ni Lord. Hello? Lahat ng ating aksyon na ginagawa para kay Lord at unang-una, lahat first, masaya, nakaka-excite. Pero dumating yung panahon na wala na ang excitement sa heart natin. Tingnan niyo po itong verse na ito. Wala na. Okay. Pero sinabi po dyan, do the works you did at first. Alalahanin ninyo ang ginagawa ninyo una at gawin niyong muli ang ginagawa nyo noong una. Merong pag-aalala. Ayun, alalahanin mo. Remember it. Kasi ganito po yan. Pumapasok minsan ng familiarity. Minsan sa mag-asawa. Kaya mo bang magbalito ng verse dyan? Magbibigay po tayo ng verse. Second Samuel chapter 6 verse 11. Tapos tatalon tayo sa 20. 2 Samuel chapter 6 verse 11, 6 and 20. Sa mga may boyfriend, may girlfriend, at sa may mga asawa. Okay. Okay, 6:20. At 20. Yan. Then David returned to bless his household. And Michal, the daughter of Saul, asawa ni David, came out to meet David and said, "How glorious was the king of Israel today, uncovering himself today in the eyes of the maids of his servants as one of the base fellows shamelessly uncovers himself." Alam niyo po, sinabi po niya,
Hari ng Israel ay dumarating. Walang hiya na kung saan nagsisasayaw sa harapan ng kanyang mga alipin. Hindi na nahiya, sabi ni Michal. Ang sinabi ni David, ano po sabi ni David? Sa next verse. So David said to Michal, "It was before the Lord who chose me instead of your father and all his house. Ginawa ko yon, pinarangalan ko ang Panginoon, hindi ko ikinahiya ang Diyos to appoint me ruler over the people of the Lord, over Israel. Therefore, I will play music before the Lord. I will play music before the Lord." So, pararangalan ko, pupurihin ko ang Panginoon. Kahit binabatikos mo ako, Michal, hindi mo na-appreciate yung ginagawa ko sa Diyos, Michal. Pumunta ako para kunin ang Ark of the Covenant, nakipagdigma ako, nakipaglaban ako, umuwi ako sa tahanang ito, masaya kasi matagumpay ang aking misyong ginawa. Pero ikaw, Michal, pag uwi ko, because of familiarity, anong ginawa ni Michal? Binatikos niya ang asawa niyang si David. Amen? Instead na i-appreciate niya, "Oh David, oh my husband, glory to God, pinagtagumpay ka ng Panginoon, purihin ng Diyos, David, salamat na lang ikaw ang naging asawa ko." Minsan nawawala na yung mga ganong salita sa atin, sa partner natin. Umuuwi tayo sa bahay, sermon ng ating naririnig. Galing sa trabaho, amen? Galing sa occasion, or galing sa ampaman, for the glory of God pag uwi. Instead na appreciation ang matanggap ng asawa mo sa'yo, sermon at panlalait pa ang natatanggap mo. May mga asawa sa oras na ito, kung nakita mo ang sarili mo or may mga boyfriend, girlfriend, dati napaka-appreciative mo sa partner mo, pero dahil familiar ka na sa kanya, di mo na ma-appreciate yung mga sacrifices niya. Umuwi si David, dahil may asawa siya, pero nilait siya ng asawa niya. At sinumpa ng Panginoon yung asawa niya. Dahil lingkod ng Diyos si David. Ibig ko sabihin, mga kapatid, kung merong pumasok ng familiarity sa part natin sa relationship, at puro bunganga na ang naririnig ng partner mo sa'yo, puro pangbabatikos na ang naririnig ng partner mo sa'yo, sa oras na ito, hihingi tayo ng tawad sa Diyos. Baka pumasok na yung familiarity at nadidisrespect na natin yung ating mga partner sa buhay, instead to appreciate them. Amen? Hello? Kaya sa oras na ito, sa mga nandito, ipapasok ng Panginoon yung mga tao sa isip mo mamaya to appreciate them. Ipagpapasalamat mo sila sa Diyos. Kanina uulitin ko, kung ako nga kanina ng pastor, humingi pa ng tawad sa Diyos. Kung pumasok sa akin yung familiarity sa inyo, sa family ko, sa mga taong kinonect ni Lord sa akin, o sa ginagawa kong paglilingkod, ay humingi ng tawad. Kung meron man, hiningi ko ng tawad. Sa iyo, sa oras na ito, baka may familiarity na rin po sa inyo, sa mga kabatch nyo, kasamahan mo, nawala na yung respect, nawala na yung admiration. Tayong lahat ay pumikit. At pag pumasok sa inyo at ang kalayaan patungkol sa familiarity, ma-appreciate mo ngayon ang mga blessing ni Lord. Ipapaalala ni Lord sa iyo ang mga pagpapalang ipinagkaloob niya sa iyo. Then pasasalamatan mo siya rito. Ibabalik ng Panginoon kung paano kanya binless, binigyan ng ganito, binigyan nito, to appreciate Him. Kasi baka mamaya familiarity pumasok na sa iyo. Nakarapat dapat magsaya ka pero napakalungkot mo. Kasi hindi mo na siya ma-appreciate.
Binigyan ka ng bahay, tahanan, gamit, karelasyon, girlfriend, boyfriend, asawa at anak. Hindi mo na minsan ma-appreciate, negosyo, ano pa man. Hindi mo na ma-appreciate yung kuya mo. Kasi familiar ka na sa kuya mo. Hindi mo alam, may nagmamahal sa'yo, na mahal mo sa buhay. Hinanap mong kasiyahan mo sa paligid, pero bagsak mo pa rin ay pamilya. Appreciate mo sila. Ma-appreciate mo ngayon yung kuya mo, ate mo, tito mo, tita mo, sino pa mang mga tao. I appreciate you guys. I appreciate you all. Thank you so much. Nakikita ko pa rin kayo. Magkakasama pa rin tayo rito. Mga kapatiran na naririto, I appreciate your life. Na-appreciate ko ang buhay nyo. Mga lola na naririto, salamat sa buhay nyo. Buhay pa rin po kayo at buhay pa po kayo. Nakikita pa rin po namin kayo. Sa mga nanay na nandito, na-appreciate po namin ang buhay ninyo sa pagmamahal ninyo sa inyong mga anak. Hindi man kayo ma-appreciate ng iba. Behalf sa kanila, kami na ang nagpapasalamat sa inyong mga sacrifices sa inyong pamilya. Wala man nagpapasalamat sa iyo sa mga lack of knowledge sila patungkol sa appreciation. We are here to appreciate you. Sa mga nanay na kung saan paparating ang mga Mother's Day, we appreciate you. Mga nanay na rito, naging familiar man sa inyo ang mga anak ninyo at sumasagot na sila sa inyo. Salamat sa inyong mga buhay at sakripisyo. Sa mga tatay na nandito, salamat sa inyong mga sakripisyo. Sa inyong asawa. Sa magkasintahan, magpartner na nandito, magkakaibigan, magkakamag-anak. Appreciate them. Meron kayo na wala sa akin, meron ako na wala sa inyo, at meron ng katabi mo na wala. Na meron siya at meron ka naman na wala siya. Kapag in-honor natin ang isa't isa at nagkaroon ng respect tayo sa isa't isa, kapatid, yun ang gusto ni Lord. Hindi nakagawa si Lord ng himala dahil sa familiarity. Ngunit nung si Jesus ay umakyat na sa langit, ang kanyang mga kapatid ay nagtipon sa upper room sapagkat nawasak ang familiarity sa buhay ng mga kapatid ni Jesus. At nagulat sila, isa sila sa nakatanggap ng bautismo ng banal na Espiritu Santo. Na-appreciate na nila si Jesus. Nung nawala na si Jesus at umakyat na siya, sa kanila na-appreciate ang buhay ni Jesus. Huwag nating hintahin na mawala ang ating mga mahal sa buhay. Huwag nating hintahin mawala ang isa't isa sa atin bago pa nating ma-appreciate ang bawat isa. Ngayon pa lamang ma-appreciate na natin ang buhay ng bawat isa. At ma-appreciate mo na mga pagpapalang pinagkaloob ng Diyos sa iyo. We will thank Him. Aawitin natin ang awiting ito. Awitin ng appreciation sa goodness ni Lord. Lahat ng ipinagkaloob ng Lord sa iyo, ipagpasalamat mo sa Panginoon. Kagalingan man ito, pagpapala man ito, mga taong kinunek man sa iyo, thank Him. Come on, all of the backup worshipers, I need to hear your voice. Come on, all of the backup. Mic please, mic of the backup please. Give volume. Yes, thank Him. To me. Oh God, I can't believe how
Appreciate all of the blessing of God in your life. How you love Appreciate your husband. Appreciate your wife. Appreciate your friends. Appreciate your fiancé. Appreciate your son or daughter. Appreciate all of the blessing of God. Give thanks to the Lord. Appreciate your father, your mother. Hallelujah. 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 So good to me. Marami na pamabuting ginawa si Lord. Appreciate the goodness of God. You have been so good to me. God, I can't believe how you love. Lord, salamat sa iyong kabutihan. Ano mang gamit na ipinagkaloob ng Lord sa iyo. God, I can't believe how you love me. Marami nang ibinigay ang Diyos sa iyo, kapatid. Maraming dahilan upang ikaw ay magpasalamat at magalak. Nagiging familiar na lamang tayo sa mga binigay ni Lord. Pero tutuusin lang, nung unang tanggap mo, napakasaya mo. Kaya sa oras na ito, minsan pa nating i-appreciate ang kabutihan ni Lord sa atin. Lahat ng natanggap mo, i-appreciate mo si Lord. Maging man tao, asawa, kapatid, kaibigan. I-appreciate mo si Lord. Habang inaawit natin ito, pasasalamatan mo si Lord dahil may kaibigan ka, nakatabi mo, kasama mo ngayon. Nakikita mo pa mga binigay ni Lord sa iyo, maliit man o malaking bagay. Ipagpasalamat mo sa Diyos ang lahat. At hingi mo ng tawad sa Diyos kung ikaw ay nagkaroon ng familiarity spirit. Hindi mo na ma-appreciate yung kuya mo, yung ate mo, yung mga mahal mo sa buhay. Puro sermon, puro init ng ulo, puro away rito, puro kaguluhan ang nangyayari. Samantalang ayaw ng Panginoon ng kaguluhan. Gusto niya ay kapayapaan, gusto niya ay pagmamahalan, gusto niya ay pagkakaisa, gusto niya ay nagkakaisa, gusto niya ay nagmamahalan. Alam niyo ba, mga kapatid, minsan, saka mo na-appreciate ang mahal mo sa buhay pag umalis ng mahal mo sa buhay, hindi na tumira sa'yo. Magugulat ka after ilang months na nawalay ang pamilya mo sa'yo. Pagbalik niya, grabing appreciation mo. Iba ang pakikitungo mo sa mga tao na kung saan nawala ng mahabang panahon. Pero pag nakasama mo na muli, araw-araw, nawawala muli yung ganong klaseng pakiramdam na sobrang appreciate mo yung mahal mo sa buhay. Lalo pa pag minsan mo lang nakikita yung kamag-anak mo, minsan mo lang nakikita yung anak mo, minsan mo lang nakikita mga mahal mo sa buhay. Grabe ang appreciation mo, grabe ang kagalakan mo. Pero nung dumating ang panahon, araw-araw mo lang kasama, nawawala na yung ganong klaseng puso. Nais ng Panginoon ibalik ang lahat ng kagalakan sa puso natin na bunga ng mga pagpapalang ipinagkaloob niya sa atin. O bunga ng mga pagpapala ng mga taong kinunak niya sa atin. Appreciate the people around you. And let's sing this song to Him. Hallelujah. Oh.
Habang tayo po ay umaawit, ang ilan po sa inyo rito, habang kami po ay umaawit, kayo po ay humingi ng tawad sa familiarity. Naging familiar kayo sa kuya mo, naging familiar ka kay kuya mo, naging familiar ka kay ate, naging familiar ka sa mahal mo sa buhay, naging familiar ka sa mga kaibigan mo, sa mga blessing ni Lord na pinagkaloob sa iyo, naging familiar ka sa anak mo, pumasok yung familiarity kaya hindi mo na ma-enjoy yung mga kinoconnect ng Lord sa iyo. Because sa familiarity, pero tutuusin lang, God is good sa buhay mo, punong-puno na siya ng goodness sa iyo. Hindi mo lang makita yung goodness ni Lord, pero punong-puno na siya ng goodness sa iyo, sa mga taong ibinigay niya sa iyo. Ayungin mo ng tawad sa Lord ang familiarity. Naging familiar ka na sa mga bagay na blessing ni Lord at hindi ka na naging masaya. Be thankful. Been so good to me. God, I can't believe how you love me. Pagpasalamat mo, binigyan ka ng Lord ng perfect will, ng partner sa buhay. Pagpasalamat mo sa Diyos. I can't believe how you love me. Huwag tayong tumulat kay Mikal. So good to me. Lagi mong ipagpasalamat sa Diyos ang lahat ng mga ipinagkaloob niya sa iyo. Ang purpose ni Lord sa lahat ng binibigay niya sa iyo para maging masaya ka. Hindi nagiging masaya ang nagbibigay kapag hindi ka naging masaya sa binibigay niya sa iyo. Ibalik mo yung kasiyahan. Nang meron ka noon, nang unang-unang mga tinatanggap mo mga blessing ni Lord, full of joy ka. Ibalik mo yung kay Lord. To me. Salamat dakilang Diyos. Nawa ikaw ay nakahingi ng tawad sa Diyos sa familiarity. At magugulat ka. Kapayapaan, kagalakan sa puso mo isa sa iyo. Sapagkat masaya si Lord kapag may nagsisisi. Masaya si Lord kapag may humihingi ng tawad. At mapupuno ka ng pag-ibig at ng habag at awa sa mga tao na kung saan nagkaroon ka ng familiarity. Awa ng mararamdaman mo sa kanila. Appreciation na. Thank you, Jesus. Salamat po, Ama. To you belongs all the glory and the honor and thanksgiving and adoration. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Sige po, tawagan po natin ang ating MC. Amen po, praise God. At grabe po, ang ganda po ng word ng Lord. Kasi nung nakaraang araw din po na parang sharingan po namin ni Prof yung ganong bagay, yung parang minsan po nagiging, sa sobrang araw-araw nyo na po magkasama, parang sobrang komportable na po kayo sa isa't isa po. Kaya grabe, napapanahon po yung familiarity spirit din po na gusto pong ipaliwanag at ipaintindi po sa atin ng ating Panginoon. Amen? Amen po. At Amen. At yun po, bago po tayo dumako po sa ating tithes and offering at announcement po, gusto ko lang din pong i-share po yung
malaking part ng buhay ko na ginawa po ng Lord. At gusto ko po mag-glorify po ang Lord, hindi po yung works po ng enemy po sa buhay ko, kundi yung works po na ginawa po ng Lord sa buhay ko. Amen. At mabilis lang po tayo, amen. Gusto ko lang po talagang i-share po sa inyo. At kung yun po, quick short story lang po. Nung mga panahon po siguro ng month po ng February to March hanggang April po, sabi ko po sa sarili ko, bakit parang may nagbabago po sa akin physically, bakit parang nawawalan po ako ng appetite, bakit po parang sobrang sakit po lagi ng tiyan ko, ganyan po yung mga naranasan ko po physically. Tapos, ang naiintindihan ko lang po kasi nung inisip ko din po, binalikan ko din po yung nangyari po sa akin na yun. Sabi ko, na-abuse ko po yung sarili, na-abuse ko po yung physical ko po. Sabi ko, hindi po tama yung kung paano in-abuse ko po yung physical ko po nung time na intermittent fasting po ako. Pero hindi po siya para sa Lord yung ginagawa ko, para lang po yun sa sarili ko po. Tapos parang na-abuse ko po yung physical ko po nung bago po mag-end yung last year po. Tapos parang nag-manifest po siya nung etong late months lang po. Tapos ang thinking ko lang po, ano lang to, acid lang to sa tiyan ko, masakit lang yung tiyan ko, kailangan ko lang itigil yung mga kinakain ko na hindi tama para sa tiyan ko. Ganun lang po. Tapos parang medyo lumalala po siya na nawawala na po ako ng appetite, na hindi na po ako nakakakain. Yung konting kain ko po, para po ako nasusuka, para po akong nahihilo, para po akong mahimatay. Parang ganun po yung nararamdaman ko po. Tapos sabi ko po, cancel lang to in Jesus' name. I am healed. Ganun lang po siya. Ganun lang po yung naintindihan ko po. Pero nung parang mas lumalala pa po siya na parang nagigising po ako ng madaling araw po. Tapos yung feeling po na sobrang bigat po ng dibdib ko. Parang di po ako makahinga. Ganun po. Tapos hanggang gising na po ako ng buong madaling araw na yun. Hanggang sa pumasok na ako. Kaya parang lagi po akong puyat. Kasi sobrang kulang po sa tulog. Nagigising po. Nagpe-pray naman ako. Tapos okay naman kapag nag-pray ka, makakatulog ka po saglit. Tapos babalik po ulit yun. Parang ilang araw po akong ganun. Sabi ko parang hindi po siya normal. Parang ina-attack na po ako. Parang ganun lang po lang yung thinking ko. Ina-attack lang po ako. Ika-cancel ko lang to. I-warfare ko lang to. Ganun lang po. Pero nung parang nung last week lang po, sabi ko, parang may something na po talaga sa physical ko na parang, na po siya, parang pawasak na po talaga yung physical being ko po nun. Tapos, nung mga nakaraan din po nun, parang nakakapanaginip po ako na lagi ako nasa lamay, lagi ako nakakita ng kabaong. Ganun po yung napapanaginipan ko po. Tapos, syempre, pag mga ganun na po yung nangyayari, medyo na-alarma ka na po. Tapos, yun po, tapos nagpe-pray na po ako sa Lord, na sabi ko, Lord, spare mo yung buhay ko, ganun po. Sa gantong age ko po, ganun. Tapos sabi ko, bakit sa dami-dami nga po ng panahon na pwede pong gawin siya sa akin ng enemy, bakit ngayon pa na para nagpe-prepare po kami sa kasal? Ganun sabi ko, gusto ko pa ikasal. Gusto ko pa ikasal. Sabi ko, marami pa pong plans in the future, ganun. Sabi ko pa, hindi ko pa nga na-enjoy yung bahay na binigay sa akin ng Lord, ganun. Kasi yan na po, na po siya. Then last week po, yan na, kapag karoon po kami ng pagkakataon po ni Pastora na makapag-sharing po. Tapos parang normal lang po na nagkikwentuhan po kami about sa preparation po ng wedding. Tapos napunta po dun sa parang preparation na po para sa sarili ko po. Tapos na-share ko po kay Pastora yung mga nararamdaman ko po na parang hindi na po ako okay physically, ganyan, na parang pabagsak na po talaga yung physical ko po. Tapos sabi ko nga lang, share ko lang din kay Pastora na, Pastora, parang ina-attack ako. Ganun lang din po yung share ko kay Pastora. Pero, sa sobrang daming share sa akin ni Pastora, sobrang na-open po yung mind ko, na-open yung heart ko, patungkol po dun sa dapat kung ano po yung stand natin as anak po ng Lord, as anak po ng Diyos. Kasi,
alam ko po na, yun nga po sabi po ni Pastora na, yung Lord, may gusto talaga siyang sirain sa akin. Yung enemy, may gusto siyang sirain sa akin. Kasi alam ng enemy kung ano yung gustong ibigay sa amin ng Lord, kung ano yung gustong ibigay sa akin ng Lord in the future. Yung hinahanda sa akin ng Lord, grabe in the future. Kaya yung enemy, gagawa na siya ng paraan para masira ako agad. Kaya sabi ko, oo man, ganyan. Tapos, sobra lang ako na-amaze na nag-sharing kami ni Pastora. Tapos, tinanong din ako ni Pastora na yung mga early years ko daw, yung mga nung panahon daw, nung kabataan ko daw, kung naiisip kong magpakamatay, gusto ko nang mamatay. Sabi ko, oo, Pastora. Sabi ko, hala, ang galing. Kasi, yun sabi din ng Pastora na isa yun talaga sa nagiging open door ng enemy para wasakin niya yung life natin. Kaya yung mouth natin, kung ano yung yun nga, naalala ko lang din po, kung ano yung sinasabi po ng mouth natin, yun yung magsispeak sa atin sa future. Kaya sabi ko, ang galing kasi sobrang tagal na po, no, siguro elementary po ako, pero pinaalala po siya ng Lord. Yung word na, sabi ko, gusto ko na mamatay, ayoko na dito sa pamilyan to. Imagine niyo po, elementary pa lang po ako, nagsasalita na ako ng ganun. Pasaway. Kaya sabi ko, grabe kasi, kung ikaw naaalala mo, yung enemy naaalala niya din na isang beses sa buhay mo, sinabi mo yun. Kahit minsan nag-warfare na tayo, nag-sorry na tayo sa Lord sa lahat ng nagawa natin sa past. Pero kapag andyan pa yung open door na gustong wasakin talaga ni Satan yung life natin in the future, gagawa talaga siya ng way. Kaya sabi ko, ang galing lang kasi, grabe yung Lord, grabe po talaga yung Lord. Kasi, simula nung araw na yun na nagkaroon kami ng sharing ni Pastora, parang, alam mo po, yung nagalit ka kay Satan, galit ka sa works niya, galit ka sa mga plans niya, gusto niya sarain yung buhay mo, ganun lang po yung thinking natin. Pero kailangan po pala na humakbang tayo. Kung advance mag-isip yung enemy, dapat kailangan advance din tayo mag-isip. Kasi kung uunahan tayo ng enemy doon sa future natin, bakit niya tayo uunahan dun? Dapat mas unahan natin siya kasi yung Lord, nakatingin na siya dun sa future natin. Hindi na siya nakatingin dun sa past natin eh. Nakatingin na siya dun sa future natin. Kaya, grabe, alam niyo po, sobrang isa po yun sa naintindihan ko po na dapat yung authority mo po bilang anak ng Diyos, dapat tatayuan mo po siya. Dapat kung ano yung pinapakita ni Satan physically, dapat kailangan tatayuan mo siya at wawasakin mo siya. Kasi kapag magpapatolo, actually yung mga mind ko po na nung makaraang buwan, parang, hala Lord, kukunin mo na ba ako, ganyan. Pero kailangan pala, ika-cancel natin siya. Kasi hindi naman yun yung plan ng Lord eh. Yung plan ng Lord the best. Yung plan ng Lord hindi para wasaking tayo. Yung enemy to kill, to destroy, amen? Yung Lord laging abundance, laging favor, laging blessing, laging salvation, laging love, amen? Kaya, ayun po, kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa Lord kasi yung iba na po yung ngayon, yung warfare natin, sobrang importante po talaga siya. Sabi ko, as dati, lang yun, I cancel the works of the enemy in Jesus' name. Ganun lang yung simpleng warfare lang. Pero ngayon, na pinaintindi siya sa akin ng Lord, tapos kailangan mabubulsay mo yung kailangan wasakin talaga. Hindi pwedeng in general eh. Kasi para lang tayong nagwa-warfare dito, ganyan. Pero hindi natin nabubulsay yung kailangan talaga nating wasakin. Amen. Pagdating sa warfare natin. Kaya napaka-importante din po niya na malaman natin siya bilang anak ng Diyos. Kasi I believe ito yung isa sa pinaka-weapon natin to destroy the enemy, yung warfare. Kailangan alam natin in our mind, in our physical being, dapat ka talaga, galit ka talaga, inis ka talaga sa kung anong gustong kunin sa'yo ni Satan, kung anong gustong nakawin sa'yo. Kaya, yun pa, nagpapasalamat po ako sa Lord kasi the best po tong the best po tong, hindi ko po masasabing the best yung ginawa. Yung physical ko po talaga, parang sobrang wasak po talaga siya nung mga nakaraan. Pero ngayong linggo para po kung yung ilang buwan na gutom, yung ilang buwan na hindi po ako makakain ng maayos, na maglalunch ako sa office, 2 subo lang ng rice yung kakainin ko, tapos masusukan ako. Ganun po yung naging routine ko in months. Grabe. Kaya sabi ko,
nung pagtapos po nung last week, pagtapos po nung pinag-pray po ako ni Pastora, grabe po yung lakas, yung parang haharap ka ulit sa battle, yung grabing kalakasan po talaga, physically po talaga, mentally, spiritually po yung binigay po siya sa akin ng Lord. Kaya, yun po, grabing favor po talaga siya ng Lord, tsaka yung po talaga, yung wisdom po na binigay ng Lord na, eto na yun ito na yun, kailangan, andito ka na bakit tatalikod ka pa dun sa nakaraan? Kailangan wasakin mo na lang siya. Every time na may pinapaisip sa atin yung enemy on our past, hindi na yun sa Lord kay sa enemy na yun, kaya kailangan wasakin natin siya, tanggalin natin siya. Kung ano yung nararamdaman natin physically, tanggalin natin siya, bunutin natin siya. Kasi minsan nasa mind na lang natin siya Nasa mind, yun na lang yung pinapaintindi ni Satan, nasa mind. Pero yung minsan, kapag okay ka na, you are healed, wala naman na siya physically, pero si Satan, andyan pa siya minsan. Kaya kailangan mawasakin natin. Kaya, yun po, nagpapasalamat po ako sa Lord kasi, grabe po talaga. Hindi ko ma-explain. Parang sabi nga ni Pastora na, kung yun yung isa to sa mga way ng para i-level up ka ng Lord. Sabi ko, sige Lord, ano pa Lord? Anong gusto mo? Ganyan. Tapos sabi ko, grabe yung preparation namin sa kasal kasi sabi ko sa Lord, kahit prepared naman, sabi ko sa Lord, kung hindi lang ikaw yung mag-glorify dun sa wedding namin, Lord, wag mo na siya ituloy. Kaya grabe pala yung price nung hinihingi ko sa Lord. Kaya yun po, sobra po ako nagpapasalamat sa Lord at very excited po ako sa gusto po ng Lord kasi nung mga nakaraang word din po ni Pastor Jack, yung nandun ka sa waiting days, ganyan, yung preparation, nandun ka sa process. Kaya sabi ko sa Lord, sige Lord, kung anong gusto mo. Kung anong gusto mo Lord, sige po. Tapos, yun po, nagpapasalamat po ako sa Lord kasi sobrang pasalamat ko po sa Lord. Gusto ko lang mag-glorify yung Lord kasi saan sabi ko, kailangan in all aspect of my life, mag-glorify ko yung Lord. Sa relationship, kailangan mag-glorify ko yung Lord. Sa paglilingkod, kailangan mag-glorify ko yung Lord. Kaya sabi ko, syempre hindi mo naman siya totally ma-appreciate yung mga bagay unless ikaw po yung dumating po dun sa process. Kaya, yun po, sobra pa ako nagpapasalamat sa Lord at yun po, sana matutunan din po natin yung grabing yung paggamit po ng authority natin as anak ng Diyos. Kasi na tayo nagle-level up, kung paano nagle-level up yung mga ginagawa ng enemy sa buhay natin. Dapat tayo mas double yung step natin para mag-level up. Amen? Kaya, yun po. At sige po. Amen. Yan po. At yun po, at kung sino po sa inyo po yung nakakadama na kahit ano pong small things na sakit po na nararamdaman natin physically, mentally, emotionally po, at kung paano pong ginawa po sa akin ng Lord na deliverance, healing, at hayaan nyo po na i-allow nyo rin po sa buhay nyo po yung gagawin po ng ating Panginoon. At ayan po, sa mga announcement po lang po natin, i-announce na lang po natin sa group chat po kung ano po yung mga nalalapit po nating gawain. At same pa rin naman po nung sa mga prayer, sa schedule po ng prayer po natin, schedule po ng evangelism, at hayaan po natin na maging kabahagi po tayo sa lahat po ng ginagawa ng Lord. Hindi man po tayo andun physically, but hayaan po natin yung panalangin po natin, yung mga seed natin ay abutin po yung mga kaluluwang ihahandang iligtas po ng ating Panginoon. At amen. At may nararapit po tayong gawain. May 8 po ay nagbukas na po ang campus evangelism po, at hayaan po natin na isama po natin to sa prayer po natin dahil napakadami.